Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw po na ito ay day off po natin. Ang araw po natin ngayon ay Sabado na po. Tapos ang weather natin ay makulimlim, medyo naambon siya ng kaunti. Tapos kakagising-gising lang din po natin kanina. Kape muna tayo bago gumawa ng dapat nating gawin. Mamaya pala ay mamamalengke po tayo. Tapos meron pala sa atin binibigay si boss doon sa parking lot na mga gamit. Mamaya po ay titignan natin kung ano yung maganda doon na pwede natin makuha. Mga furnitures po, mga upuan, ganyan, lamesa. Yan. Actually, nung nakaraan, binigyan na po ako ng aparador, kinuha po natin. Mamaya po, yan, pakita ko po sa inyo kung ano yung klase ng aparador po nila dito. Yung mga binibigay po nila ay mga antik na po at napakaganda pa. Yan. Kung sa atin yun ay sadyang iuwi ko po. Iuwi po natin lahat, kaso medyo malayo po dito sa Pilipinas, o sadyang malayo talaga. Hindi natin pwede rin i-package kasi mga malalaki po, magaganda pang klase na upuan, lamesa at sari-sari pa. Yan, gaya ng sabi natin kanina. Tapos ngayon po ay kasalukuyan tayo nanonood ng nagtatanim po ng palay. Yan, di makina na po. Ayun o, tagtaniman po ngayon ng palay. Ayun o, umpisa na po silang nagtatanim. Last week of February nagtatanim na po sila. Kahit doon po banda may mga tanim na rin, oh. Dito inuumpisa na rin. Kapitbahay lang po ng bahay nila boss, o dito sa company na pinagtatrabahoan natin. Talagang di makina na po lahat. Kahit naman yata sa atin meron na pong ganyan sa ilang mga lugar, especially sa Benguet, yan, sa Cordillera. Mano-mano talaga. At sa ibang lugar pa sa atin sa Pilipinas. Yan, dahil nga rin siguro may kamahalan din ang ganyan, tapos mahal din umarkila. Pero dito, ganyan na po yung ginagawa nilang pagtatanim ng palay. Talagang lahat po automatic na. Tapos po yung mga patubigan nila dito, malalaking tubo, ayan, no? Mga malalaking tubo na yun. Yan. Nalabas na lang po dito. Yan po yung pinaka-irrigation nila. Tapos yung pinaka-kanal naman nila, yun yung may simento na po yun, maliit. Pagka nagpapalabas sila ng tubig, dyan po nadaan. So ngayon po, wala po muna tayong fishing adventure. At hindi rin maganda yung pakiramdam natin ngayon. Meron tayong ubot sipon. Yan. Pahinga muna tayo ngayon sa fishing, tsaka sa company. Hindi muna tayo magtatrabaho ngayon o mag-OT. Yan. Bukas na lang po ulit. Mag-day off muna tayo, maglaba, maglinis ng dorm. Kasi nga nung nakaraan ay Sunday po tayo bumalik dito sa Taiwan. Kaya hindi na po tayo masyadong nakapag-asikaso. Ngayon po Sabado mag-asikaso tayo. Ayun po yung sinasabi natin. Mamaya tignan natin yung mga gamit nila boss. So labas muna tayo. Ay, nakot pala nila. Ay, paikot pala sila hanggang dito sa likod. Yung mga nagtatanim ng palay. Tapos po dito po nabagsak yung mga lahat dito, mga kanal ng company, irrigation ng palay. Yan, dito po lahat na labas. Ito po yung pinakakanal ng company. Ayan, malawak po yan. Tinatawag din natin na flood control. Dito po lahat. Ito po ay diretso sa dagat naman. Dire-diretso na yun doon. Kaya dito po ay hindi binabaha. Talagang merong irrigation, talagang merong flood control. Sinusok-tok lang pala nila dyan, oh. Pag naubusan, tingnan natin. Yun, oh. Ang galing, oh. Naglagay ulit sila ng panibagong palay kasi naubusan na. Marami pa silang itatanim pala dyan, no? Kabilaan pala. Naglagay din sila dyan ng isa, Pilipina. Opa!
Tapos nandito po si Laupan. Dito po yung dorm natin no, sa kabila. Tapos ito po yung factory na nagtatrabaho din natin. Dito lang to sa kabila. At hindi ko pala nasabi, ito pala ay lupa rin nila boss. Yan. Pinaparentaan lang po nila sa pagpapalay. Ito po hanggang doon sa kabila, kila boss po yan. So palibot po dito sa company ay lupa po nila boss sa kanila pa. Lawak po ng lupa nila, hektarya din po yata kasama yung mga palayan. Puro bakal talaga yung pinakagulong ng makina na yan. Doon, dito po, yan dito. Tapos doon sa binidyoan natin kanina sa kung saan tayo nag-intro kanina sa kabila po yun. Yan naman yung daanan nila. So paikot lang po sila na nagtatanim ng palay. Ganito pong klase yung palay nila dito eh. Nakalagay sa tray. Tapos nakapalupot siya. Pag nilalagay nila doon, binubuka po nila ito. Parang sa ibang bansa rin. Ayan po yung mga naubos na. O yung mga tray na wala na pong laman. Balik na po tayo sa dorm. Tinignan lang natin yung mga nagtatanim. At dito po pala ay 2 beses lang po sila magtanim sa loob po ng 1 taon. 2 beses din po sila mag-harvest. Yan po yung maximum, 2 times a year. Minsan nga 1 beses lang pagka talagang hindi maganda yung panahon, lalo na pagka laging bagyo. Yan, hindi na po sila nagtatanim ng pangalawa. Dito naman po ay maliliit din yung mga company na iba. Especially dito sa katabi ng pinagtatrabuhan natin na company. Hindi rin sila ganong kalakihan. Mga family business din po kung tawagin. Ito pala yung sakayin nila ng traktor. Mahangin pa rin yan. Lumamig na naman po yung panahon ngayon. Ang degrees natin ngayon ay 17 degrees Celsius. Pasok na tayo. Tingin na po tayo ng pinamimigay po nilang furnitures. Ayan na po, ang dami. Ito po ay sineperate na po ito. Yan po ay hindi ibibigay. Kumbaga nilagay na po dyan. Ililipat yata sa ibang lugar. Gaganda ng furnitures oh. Ayan oh. Mga antique. Tinanggal na po nila sa kanilang office. Yung binilag po natin nung nakaraan, yung iba po dito sa sala po nila sa taas. Maganda oh. Sa atin ito ay napakamahal po niyan. Yan oh. Ang ganda. Ang gaganda pa. Furnitures. Diba? Ang ganda. Ang gaganda ng furnitures nila. Ito po yung mga pinapamigay. Yan. Magaganda pa rin. Tingnan natin to kung maganda pa. Maganda pa nga ito oh. Upuan. Yun oh, tignan ko nga ito. Ang ganda pa nito oh. Ang ganda pa, di ba? Upuan. Kukunin ko yata ito. Upuan natin doon. Tsaka ano siya, maliit lang. Takutin natin to. Ang ganda pa, ito pa isa oh. Upuan natin doon sa labas pagka tayo nakain. Ang ganda pa eh. Kunin po natin ito. Medyo marami na siyang gas-gas, pero okay pa yan. Kung sa atin pwede pa, varnish lang patapat. Ayan oh. Tapos ito, drawer oh, ganda pa oh, di-slide siya.
Kasi binuhat po namin ito nung nakaraan. Naghakot kami. Pero hindi po namin inasahan na ibibigay po ito. Inaalok sa amin nung nakaraan. Sabi naman namin ay masyadong malaki. Baka hindi na po kasya sa dorm. Yung dorm lang naman natin ay hindi rin ganun kalaki. Kung sa atin ito, talagang iuwi ko po ito. Ilalagay natin doon sa kwarto. Ganda pa eh. Tapos dito pwedeng lagayan ng damit. Ayan o. Dito pwede rin o. Kaya pwede rin sa sala. Ito lagayan ng mga gamit din. May lamesa pa dyan. Ito yung gustong gusto ko pang isa. Marmol siya. Marmol na marmol oh. Ganda. Tapos yung pinakailalim niya marmol din po oh. Sayang, pwede sana ito sa labas ng ating bahay. Hindi siya madaling masira kasi marmol. Sa garden pwede rin sana. Sabi ko nga kung pwede lang iuwi eh. Inuwi na natin yan eh. Dahil pang magaganda. Ito maganda pa rin oh. Kahoy. Diba? Ang ganda siya oh. Ganda niya oh. Purong kahoy ito. Itong lahat po na ito pwede po natin ipunta sa dorm. Gaya nga nasabi natin, hindi na po kasya. So kukuha lang po tayo ng ilan. Yung kasya lang po sa dorm. Gaya nun, yung upuan. Tingnan nga natin kung pwede pa. Oh, ang ganda pa ah. Oh, pwede ito sa kwarto eh. Ay, pahingahan. Ito, merong ano dito. Oh. Ganda oh. Para tayo lang sa office. Oh. Ganda pa. Pwede pa tayo magpahingot-hingot eh. Kukunin ko rin po ito. Para pag nag-edit tayo, maganda ang upuan natin yun. Mga ganyan. Tapos nakataas pa ang paa, no? Mga ganyan. Doon na eh. Boss na boss eh. So kunin po natin ito, maganda pa. Ito po, meron na po dun sa labas natin. Dun sa dorm. So hindi na po natin ito kukunin kasi baka lalong sumikip. Okay na po yun nandoon. Gaya ng sabi natin, yung tama lang ang kukunin natin. Ito po ay marmol ang ilalim nito. Ayan o. Marmol po yan. Mga antique na talaga ito na upuan. Mga sinauna. May mga speaker pa sila oh. GBC, akala ko GBL. Pinapamigay din po yan. Speaker. Maganda kayang i-package ito. Mga original po ito eh. Wait nga, nagana pa kaya ito? Anong nakalagay? Victory Company of Japan pa ito pala. Japan pa, kahoy siya. Nagana pa kaya ito? Tapos ito, lamesa oh, kahoy siya oh. As in, kahoy pwede ito sa kitchen natin. Kaso doon po, masikip na sa dorm. Gaganda pa oh, dikabit lang yung kanyang pinakapaa. Sabi nung isang staff doon sa office, yung marunong po mag-English, ito po yung mga antique na talaga. Kung pwede lang sanang i-package eh. Kaso ang laki nito, hindi kasya sa box natin. Ang gaganda pa oh. Samantala yung binili po namin doon sa Pilipinas, yung nilagay po natin sa ating kitchen o sa may dining, umaabot po siya ng kulang-kulang 20,000. Eh ito, pinapamigay lang. Mapapasabi ka na lang na sayang. Sayang. Ito, laki kasi nito, hindi natin madadala ito.
Ay, speaker. Ay, sira na siya. Ayun na, speaker na ito. Speaker pala siya. Kahoy po. Ang bigat. Cam amplifier pala ito. Ito yung tatak niya, oh. Tatanong muna natin kung pwede pa ito kila boss, kung sira na or gumagana pa. Sayang, ganda sana. Ang inaalala natin, baka hindi ito pwede po sa atin kasi 110 po ito eh. Sa atin 220. Baka hindi nga po pwede ito. Ang output po kasi nila dito sa Taiwan kadalasan ay 110 po. 110 volts. Sa atin po 220 volts yung ating electricity. Kaya kadalasan dito ng mga appliances ay 110 volts po. Wow. Ayan, nandiyan si Laupanyang, yung kasawa po ni boss. Dali na natin ito. Ayan, nandiyan sila. Lalabas sila. Ito. Dali natin. Ayan. Naka-Tesla pala sila. Tukulin natin. Ayan. Tapos itong isa. Ito kunin natin. Ganda pa nito eh. Relaxan natin doon sa loob. Okay na po yan muna. Yung mga speaker, tignan muna natin kasi ginagamit po nila dito 110 volts. So kuha lang po tayo ng cart. Ayan, ito po yung ating cart. Ayan, palitan natin yung iba kasi medyo luma na ito. Palitan po natin ng medyo maliit. Tapos yung iba po doon, mga sira na po yan. Yun naman po ang dadali natin doon. Tapos may mga luma rin po tayong mga upuan dyan sa labas. Ngayon po, ang gagawin natin, ipapalit natin. Ito naman ay dadalhin po sa talagang tapunan. Kunin natin yung mga pwede pa. Ayan, baba ko lang yung mga papalit natin. Ito po ang ating dadalhin. Maliit lang siya. Tapos ito po. Ano kaya ito? Dahan-dahanin na lang po natin. Ayos na po. Actually marami po pong pwede. Kaya lang yung tama lang po sa dorm, yung magagamit lang po natin. Gaya nga nasabi natin, hindi po natin may uuwian. Kaya mapapasabi na lang tayo na sayang. Pero ayos lang yun. At least magagamit din ng iba. Ito yung mga pang-reserve yata nila ito. Ililipat sa ibang lugar. Pero yan po ay hindi nila ipapamigay, sabi ni boss. Maraming salamat kay boss. Keshe Laupan. Si boss pala ay minsan nanonood din ng ating vlog. Maraming salamat kay boss. Tsaka po yung kanyang asawa. Nandito na ba tayo sa dorm? Ayusin ko lang muna ito. Yan siya na, makalat pa. Hindi pa tayo masyadong nakapaglinis.
Dito po natin ito sa labas. Kuha natin yan. Kasi po yung ganito, yung may leather po siya, pagka tag-araw po o tag-init, mainit po sa puwet. Kaya ito yung ginawa natin, kahoy. Para all around, mainit man o malamig, okay pa rin. Tapos naayos na po natin yung mga upuan sa labas. Ito po yung sinasabi ko na nakuha natin na drawer. Ayan. Hindi lang po masyadong kita. Meron siyang drawer na ganyan, no? Yun, lagayan natin ng mga underwear, yan. At iba pang gamit. Dito naman sa baba, ayan, lagayan natin siya ng damit. Ito hindi ko pa naayos po ito. Yung mga pang antay ano pa siya, oh, daga. Tapos may singawan din siya na maliit, oh. Maliit na maliit lang naman. Bali, 1, 2, 3, 4 pala na patong ito. 4 na ganito. Kaya lang medyo maliit, baka gagawin ko na lang na 3. Maliit po kasi yung space pagka ganun. Kahoy na kahoy po siya, oh. Kahoy. Ito kahoy din po ito. Hindi siya plywood. Ganda po ng cabinet na ito. Kasyang-kasya na po lahat ng gamit natin dito. Diba? Ito po ay nakuha ko nung nakaraang araw nung nagbuhat tayo doon, nung tumulong. Hindi lang natin na i-video. Pero ito ay dinala na natin dito sa dorm. Ayos na. So ngayon naman po ay bibili lang tayo ng pang-ulam natin. Ang pwede natin mailuto. Gusto ko pong magsinabawang gulay. Na-miss po natin yung sinabawang gulay. Ngayon naman po ay labas tayo. Pinapainit lang natin yung makina ng ating motor para maganda. Let's go! Tara na po. Punta muna tayo sa grocery. Bili tayo ng mga gulay. Tapos na rin pala silang magtanim. Ayan, pauwi na po yung mga magtatanim ng palay. Let's go. Dalawa pala ito. Hindi na po tayo pumunta sa palengke dahil medyo late na tayo. Ang oras natin ngayon ay alas 9 na po pasado. Kaya dito na lang po tayo sa grocery bili. May mga gulay naman po dito, ayun, kompleto rin po dito. Tsaka ang presyo naman po hindi masyado ganun nagkakalayo. Bili tayo ng siling berde. Tapos alugbati naman. So, kasi wala po tayong saluyot. Haluan na lang natin ng ibang gulay. At merong natirang sitaw dito. Hindi naman ganun din kamahal ang sitaw. Ayan. 33 NT po. So katumbas ng 55 pesos po siguro. 50 to 55 pesos. At talong naman. Ang talong din po ay hindi rin ganun kamahal ngayon. Nakakabili na rin tayo ng 32 NT, oh. Wala pong okra. Kalabasa na lang po. Ito. May maliliit din. Yung pang isang lutuan lang naman ang ating bibilhin. Okay na siguro ito. Dito naman po mga bawang, sibuyas, tsaka luya. Mga 3 piraso lang siguro. Medyo may kamahalan po. Yan, okay na yan. Walang lutuan na rin yan. Mas mura po yung puting sibuyas kaysa dito sa isa. 2
Ito ay 15 NT lang, ito 25 NT. Ayos na po. Okay na po ito. Nabili natin gulay. Bayad na tayo. Yaw. Papagas lang muna tayo. Ang presyo po nung pinapagas natin ay 28.7 NT. So katumbas ng mga 45 pesos hanggang 50 pesos siguro. Kung i-convert natin sa peso. Ang gas naman dito hindi by pangalan, by number naman po kung tawagin. GOU Jaman. Ayan o, yung presyo niya. Kaya 4.35 liters, 125 NT. I-divide natin yung 125 NT divided by 4.35. Yung kalalabasan, yun po ang presyo niya. Sisye. May free pang tissue ah. Ngayon po ay magprito muna tayo. Ito po yung ating isda na ipiprito. Ito po ay galing kay Kellogg's TV. Nahuli niya po ito nung nakaraan sa kanyang fishing adventure. Ito po ang ating ihalo sa ating dinengdeng. So iprito muna natin itong meron po tayo ditong dalawang tilapia at saka dalawang good size po na bangus. Prito muna natin ito habang tayo nag-iwan ng mga gulay. Ngayon po ay nakaiwan na rin tayo ng ating mga gulay. Kalabasa, sitaw, talong. Meron din pala tayo ditong dried shrimp. Haluan din natin. Yung ating alugbati. Tapos dito pala sa ating kasirola, nagsalang na po tayo. Nilagyan po natin ang tubig na merong luya. Ilagyan na po natin ating ibang gulay. Unahin natin itong sitaw kasi matagal po yan lumambot. Yan. Maglagay na rin pala tayo ng bagong isda. Nakalimutan natin. Sabay na natin. Yan na po ang ating pampaalat. Pagka medyo kulang-kulang ang alat, dagdagan natin ng konting asin. Yan po yung kalabasa naman. Ayan. Maglagay na rin po tayo ng dried shrimp. Pampalasa din yan. Natin. Ilagay na rin po pala natin yung ating talong. Mabilis po maluto ang gulay kaya ilagay na rin natin yung ating isda. Paibabaw na natin. Lalo na yung alugbati para magkalasa na po yung ating sabaw. Pinatuyo lang natin itong ating isda para matanggal yung mantika niya. Hindi masyado mamantika. Yan. Para mapakuluan agad. Kunting kulo lang tapos lagay na rin natin yung ating pinakauling ingredients, ang ating alugbati. Kasi wala po tayong saluyot. Tsaka yung mga talbos ng kalabasa, ganun po. Kuluan na po ulit. Ilagay na natin yung ating dahon po ng alugbati tsaka talbos. Yan, hinalo na po natin lahat. Kaya babaw lang natin yan. Kunting kulo na lang po. Luto na po ang ating dinengdeng. Kain na rin po tayo. Ngayon po ay kain na po tayo. Kasalo po natin si Kellogg's TV. Ang ulam po natin ay dinengdeng. Bago tayo mag-umpisa kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain sa aming harapan. Basbasan niyo po ito na may magbigay sa amin physical na pangatawan ng kalakasan. At ganoon din sa aming mga pamilya, sa aming viewers. Ingatan niyo rin po sila sa araw-araw. In Jesus' name, Amen. Amen. Tara po, kain tayo. Saluhan niyo po kami ni Kellogg's TV. Cheers! Thank you, Pops. Lasang basta lasang gulay.
Yung maingay pala na makina ay makina po yun ng company. Meron pong nagtatrabaho na ating mga kasamahan. Yes. Tayo naman po ay day off muna natin ngayon. Amen. Pahinga muna. Kahit pa tayo guys. Kain tayo. Gusto ko magkamay. May sito ka pa dito ah. Ang gusto ko nga rin magkamay. Magkamay tayo. Bilip. Ito po, blessing na kami dahil 1 month pwede pong magbakasyon. Pagka ikakasal ka, pwedeng hanggang isa't kalahating buwan. Ganun. Depende sa reason. Preparation. No? Pre, kuha ka pa dun. Maraming gulay. Thank you pa. Yun. Yung gusto ano. Gulay-gulay muna tayo ngayon. Sawa sa karne. Nabis ang gulay ko sa. Thank you po sa inyong lahat sa walang sawa niyong suporta at sa pagsama niyo po sa ating sa araw po nito. Sa ating simpleng vlog. Dito lang sa dorm. Nag-umpisa na naman sila ng ano, no, pagpapalay. Maaga sila nag-umpisa ngayon. Maaga. Nagtanim. Nakatawa pala kanina no. Galing ng ano nila. Yung pangtanim nila. Sa atin naman may ganyan din, kaya lang mahal yata ang Mahal lang renta. rin. Hindi rin namang kaya ng mga Simpleng ano. magsasaka na bumili. Mahal-mahal talaga. Mano karamihan sa Pinas talaga. Meron yung mga may kaya, pag mamay-ari nila ay mga farm talaga. Yun sila, meron sila mga tractor. Malalawak na ang lupa yun ng mga yun. Sa hektarya. Dito kasi parang normal na lang sa kanila. Wala mang magmamano-mano dito. Wala. Maliban na lang kung dun sa mabundok, kaya lang madalang nagpapalo sa bundok. Dito kasi magagaling yung ano. Diskarte nila.